Isang trabaho ang nakapagbigay ng pagkain at pangtusto sa pamilya ni Minerva na hindi niya alam na ito rin na makapagpapabago ng kanyang buhay at pakikitungo niya sa ibang tao. Bata pa lang ako, sanay na ako sa mabibigat na trabaho. Ito kasi ang nakamulatan ko noong bata pa lang ako sa aking mga magulang. Tawagin mo na lang ako sa pangalang Minerva. At ito ang aking kwento. Kababalaghang kwento, ibinibining, imahinasyon. Pito kaming magkakapatid, 4 na lalaki at 4 ding babae. Kaya nga sa dami namin ay nakita ko ang hirap ng aking mga magulang sa pagpapakain sa amin. Maging maibigay sa amin ang aming mga pangangailangan. Mula sa damit at pangangailangan sa eskwelahan. Ako ang pinakamatanda sa lahat, kaya ako ang nakakadama ng kahirapan naming iyon. Kaya nga pagkatapos ko ng elementarya, naisipan ko nang tumanggap ng labada sa aking mga kapitbahay na halos hindi ko nakayanin dahil nalulugi na ako. Napakaraming pinalalabhan nila sa akin pero maliit lang ang binabayad nila. Hirap man ako, ay kinakaya ko na lang para sa ikagaganhawa ng mga magulang ko kahit papano. Matatanda na rin sila, kaya naman ay nangangarap din ako isang beses na makakaahon kami sa kahirapan kahit hindi man ngayon. Kahit sa darating na panahon. Kumita ako ngayong araw ng 500 sa paglalabada. Kaya nasabik akong pumunta sa tindahan upang ibili ng pagkain ang aking mga magulang. Ngunit ako ay nadismaya dahil ang natira lamang sa 500 iyon ay 50 na lang. Kulang pa sa pamasahe para sa paglalabada ko kinabukasan. Sa ibang tao naman. Malayo-layo rin kasi ito. Kaya kailangan kong sumakay. Buti na lamang ay may naipon akong kaunti para sumapat ang pamasahe ko. Ano ba namang buhay ito? Ang hirap! Kumakayod ka ng pagkatagal-tagal, tapos mabilis lang ding maubos ang pera. Ang reklamo ko sa aking sarili. Sa inay at itay ay walang problema sa bigas dahil mas gusto nilang kumain ng sariwa pang isda at karne ng hayop. Ito'y kanilang kinikilaw. Nakasanayan ko na ang ganong pagkain nila. Simula kasi na magkaisip ako, iyon ang kanilang gustong kainin. Ang payat na nga ng aking mga magulang dahil sa mahal ng mga bilihin, konti lang ang aking nabibili para sa kanilang karne o kaya isda. Isang araw ay naisipan na lang ng aking itay na mag-alaga kami ng manok at kambing upang makatipid kami sa pagbili sa palengke. Nang isang araw habang ako'y nagtatrabaho, ay binigyan ako ng aking amo ng isang sobre. Binuksan ko iyon at nakita ko na may laman iyong 5,000. Ikinatuwa ko naman iyon. Naalala ko kasi ang aking mga magulang na mabibilhan ko na sila ng kanilang pwedeng alagaan upang makain nila sa paglumaon. Lumipas ang ilang buwan nang makahinga ako ng maluwag dahil ang 2 sisiw na babae at lalaki ay dumami na ng dumami. Kaya sa pagkain ng magulang ko, hindi na ako masyadong nag-aalala. Tanging mga kapatid ko na lamang ngayon ang aking iniintindi sa pagkain. Isang araw, na habang naglalakad ako ay nakasalubong ko ang aking kababata na nagtatrabaho sa Manila. Kinamusta ko ito. At sinabi ko naman sa kanya na naglalabada ako sa amin, mga kapitbahay. Dahil sa sinabi ko ay tila nalungkot ito at napakaliit daw ng aking kinikita.
Tinanong pa ako nito kung buti raw ay kumakasya sa amin ang kinikita ko. Kaya naman inaya ako nitong magtrabaho bilang masahista. Iyon kasi ang trabaho niya na bumubuhay din sa kanyang pamilya. Malaki daw ang kita roon. Kaya huwag daw akong mag-alala dahil bukod sa may kita na ako sa trabaho, ay may kita pa rin akong tip na maibibigay sa akin ng customer kapag nagustuhan ang aking serbisyo. Napatango ako kay Crisanta na aking kausap na ibig sabihin ay gusto kong sumama sa kanya sa pinagtatrabahuan nito. Hindi mawala sa labi ko ang ngiti, binibini. Dahil sa wakas ay makakakita na rin ako ng trabahong malaki ang kita at maitutaguyod ko ng husto ang aking pamilya. Ako na kasi ang nagmistulang breadwinner sa amin. Sinabi ni Crisanta kung saan kami magkikita. Kaya nang umaga ring iyon ay nagkita kami sa isang kainan. Kakain daw muna kami bago ako sumabak sa interview. Ako naman ay ikinabahan at ipinagdasal ko na sana'y makapasa ako sa interview na magaganap. Dahil doon nakasalalay ang ibubuhay ko sa aking pamilya. Pagkatapos naming kumain, ay naglakad kami patungo kung saan nagtatrabaho si Crisanta. Pagpasok namin ng pinto ay medyo madilim sa reception. Ganon daw talaga pagmasahe ang spa. Ang pinasukan medyo madilim. Pero makikita mo naman ang paligid mo. At nang pumasok pa kami sa isang kwarto, nakita ko ang isang babaeng medyo katandaan na. Ipinakilala ako ni Crisanta dito. Sinabi niya rin kung paano kami nagkakilala at saang baryo ako nakatira. Nagpakilala din ito sa akin na siya si Miss Clara. Ako si Clara. Siguro naman ay nasabi na sa'yo ni Crisanta. Dahil sa kinuha ka ni Crisanta bilang masahista, ay hindi na kita pahihirapan. Congratulations! Pwede ka nang pumasok bukas. Maraming salamat po, ma'am. Malaking tulong po ito sa aking pamilya sa pagtatrabaho ko dito. Sa pag-uusap namin ay kabadong-kabado ako. Pero kapag totoo ang sinasabi mo, ay masasagot mo ang mga tanong. Mawawala din kalaunay. Para na rin kaming mga magkapatid ni ma'am. Tuwang-tuwa ako noon, binibini, at napayakap pa sa aking kaibigan. Nang kinaumagahan, ay nag-umpisa na ako magtrabaho. Siya nga pala, ang aming massage spa ay may hanggang gabi na schedule na bukas. Kaya pagkaminsan ay makakaranas din ako ng panggabing duty. Nakaraniwan may mga nagpapa-home service sa kani-kanilang bahay. Bukod kasi sa spa kami nagtatrabaho ay pwede ding mag-home service ng mga client. Isang beses na atasan ako na mag-home service sa isang bahay ng isang babae. Dinetalye nito kung saan ang lugar ng kanyang bahay at ibinigay din niya ang numero ng kanyang telepono. Sakay ng tricycle ay bumaba ako at kumatok sa pinto ng isang bahay na nagngangalang Grace. Ah, ikaw na pala yan. Pasok ka. Sige po. Inihanda ko na ang aking gagamitin para sa pagmamasahe. Tuwalya, langis, at lotion. Lotion para kung sakaling ayaw ng customer ng langis, ay may lotion akong ipapalit. Mabait ang babaeng nagpa-service sa akin dahil gusto niya muna akong kumain bago magmasahe. Na ako naman ay tumanggi dahil hindi ako sanay na nakikikain sa ibang bahay. Ngunit napilit niya rin ako, kaya kumain na ako, kahit nahihiya. Pinakain ako nito ng karne.
Hindi ko maintindihan kung bakit. Kakaiba ang lasa niyon. Basta ang alam ko karne ng baboy. Pero parang baka. Pero hindi ko mawarian kung ano ba talaga. Naalala ko tuloy ang mga magulang ko na mahilig sa karne. At sariwa pa kung minsan. Nang pagkatapos kong kumain, nag-umpisa na akong magtrabaho. Na habang nagtatrabaho ako, ay naisip ko ang aking mga magulang dahil malapit na akong sumahod at makatanggap ng pera na ipadadala ko. Hindi na lang sila kasi makakakain ng karne, pati na rin ang aking mga kapatid. Luto nga lang. Kaya naman kapag naisip ko na kahit sa pagkain man lang ay magiging masaya ng aking pamilya. Kaya pinagsusumikapan ko talagang magtrabaho ng mga ayos para sa susunod ay ibang pangangailangan naman nila ang mabili ko. Nang tumagal naging bihasa na ako sa pagmamasahe. Kaya naman ay kaliwat kanan na ang nagre-request sa akin upang maserbisyuhan ko sila. Nang isang gabi, hindi namin inaasahan ang ibabalita ng humahangos naming kasamahan. Nakita ko itong may mga pasabalikat at braso. Balita nito sa amin na pinagtakaan daw siyang gahasain ng customer na naghangad ng aming home service sa massage. Kaya naman ay pinag-imbestigahan ito ng amo ko, ang nasabing customer. Hindi na talaga mawala sa mga customer na ang ilan ay mangbastos sa mga masahista. Minsan kasi inaakala nila na mababa lang kami o kaya ay pwedeng bayaran upang magawa nila ang kanilang hinahangad. Nanlumo ako at natakot rin sa nangyari sa kasamahan ko. Pero ang paliwanag naman sa amin ng amo ko na isa lang daw yun sa hindi mabait na customer dahil mas marami pa rin ang mabait at gumagawa ng mabuti sa kapwa. Kaya diretso pa rin ang aming pagpapahome service ni ma'am sa amin. Ako naman ay natatakot na mabigyan ng schedule na mag-home service. Pero wala naman akong magawa kundi ang sumunod para sa ikaayos ng aking trabaho at bilang tauhan din ng aking amo. Isang gabi na dumating na nga ang aking kinatatakutan na may nagpapa-home service at ako ang nakatoka na pumunta roon. Habang inaayos ko na ang aking dadalhin at gagamitin para sa pagmamasahe, ay nakarinig ako ng tawag na nagmula sa humihiling na home service na customer. Ganun na lang ang tuwa ko nang sabihin sa akin ng aking amo at ni Crisanta na kami raw dalawa ang magkakasama sa home service. Mas lalong natuwa ako dahil sa may makakasama na ako. Ibinigay sa amin ni Crisanta ang numero ng telepono at ang address ng bahay kung saan ang customer nakatira. Nang pagbaba namin ng sasakyan ay natumbok agad namin ang bahay ng customer. Kumatok kami sa pinto at nagbukas naman nga iyon. Nang magulat kami dahil dalawang lalaki ang tumambad sa amin. Mga malalaking tao ang mga ito. Sinipat ko ang loob ng bahay kung may iba pa silang kasama at ipinanalangin ko na sana'y meron. Ngunit wala. Pinaupo kami sa sala ng mga ito at nang titigan ko ang mukha ng aking kasamang si Crisanta ay hindi ko man lang nakitaan ng pag-aalala ito. Sa halip ay hinanda pa niya ang langis na kanyang gagamitin sa pagmamasahe. Ako naman ay nag-asikaso na rin. Nang tinawag na nga kami ng mga lalaki upang magmasahe sa kanila, nakita ko na mas malaki ang isa sa kanila. Kaya laking pasasalamat ko nang si Crisanta na ang nagkusang lumapit sa malaking lalaki. Nang ako naman ay lumapit sa medyo maliit. Kahit natatakot ako, ay pinalakas ko na lang ang aking loob
At inisip ko na lang na sa isang oras na hindi ako mahihirapan magmasahe dahil maliit lang ng kaunti ang katawan nito. Hiwalay kami ng kwarto. Ang pinagmamasahihan na gusto ko sanang tutulan, kaso baka isipin ng mga ito na nagbibigay ako ng molestya sa kanila at lalo pang maging komplikado ang pag-uwi namin ng aking kaibigan. Hanggang sa maya-maya ay maramdaman kong hinihimas ng lalaki ang aking kamay. Kaya napahinto ako saglit at napadiretso lang ako nang marinig ko ang sinabi nito na, "Sige lang, miss. Ituloy mo lang." Ako naman kahit na ayaw ko na, sanang ituloy ang pagmamasahe ko. Kaya lang natatakot akong huminto. Baka kasi ay hindi na talaga ako nito galangin at masigawan pa ako. Ang nakakatakot pa, hindi ko man lang nakita ang paligid kanina. Kung saan pwede akong pumunta sa bahay na iyon, kundi sa pintuan lang. Narinig ko pa kanina na nilak nito ang saradura ng pinto. Kaya mas nadagdagan ang takot ko. Gustuhin ko nang umayaw na paano ko naman mabuksan ang pinto. Gulong-gulo ang isip ko at hindi ko maisip kung paano kami makakawala ni Crisanta sa bahay na iyon nang walang aberya. Dahil sa ramdam ko na may magagawing masama ito sa amin. Ngayon, sinisisi ko na ang aking sarili na kung bakit pagmamasahe pa ang kinuha kong trabaho na pwede namang iba na lang. Delikado din pala ito, lalo na sa mga bastos na customer. Naalala ko tuloy ang nangyari sa aming kasamahan na puno ng pasa dahil sa pag-iwas sa pangbabastos sa kanya ng isa naming customer. Nang maya-maya ay magulat ako dahil may umuungol na tinig sa kabilang kwarto kung nasaan si Crisanta. Ako'y kinabahan at natakot dahil ibang ungol ang narinig ko. Napamura naman ang kasama kong customer at dali-daling tiningnan kung anong nangyayari sa kanyang kasama. Kinatok nito ang pinto pero dahil nakalak iyon, ay kinailangan pa nitong bumuelo upang tadyakan ang saradura nito na bumukas naman. Hanggang sa makita namin, ang paligid ay puno ng dugo na halos bumaliktad ang aking sikmura sa masangsang na amoy. Habang papalapit na ako, nakita ko ang isang babaeng gulo-gulo ang buhok. May mahabang kuko at punit-punit ang damit na nanlilisik ang mga matang nakatingin sa amin. Lumakad ito patungo sa amin nang akala naming pagsalubong sa amin ay kami naman ang sasaktan nito. Pero lumagpas lang ito sa amin. Naglalakad nang walang lingon-lingon. Unti-unti kaming lumapit ng minasahe kong lalaki. Nang mapasigaw ako ng malakas, maging ang kasama ko dahil nagimbal kami sa aming nakita. Nakahandusay sa sahig ang lalaki na minasahe ni Crisanta. Puno ng dugo at luwa ang bituka. Nakadilat ang mga mata nito na tila hindi makapaniwala sa kanyang nakita bago namatay. Ganun pa man ay pinakalma ko ang aking sarili at hinanap ko ang aking kaibigan na si Crisanta. Ngunit wala ito sa buong kwarto. Nakita ko ang lalaking customer nitong wala ng buhay, na puno ng kalmot ang mukha at katawan. Hindi ko alam ang gagawin ko, kaya nagtatakbo ako na kahit hindi ko alam kung nasaan ang pintuan palabas. Hanggang sa nakita ko ang liwanag ng labasan at maya-maya nga ay nakita ko ang kalsada. Nagtatakbo ako na wala akong pakialam kahit wala akong tsinelas sa paa. Nambuti na lang sa paglabas ko sa kalsada ay may nakakilala sa aking isang tricycle driver. Hinintuan niya ako at pinapasok sa kanyang tricycle. Pinaandar iyon
na habang nakasakay ay tulala pa rin hanggang sa makauwi sa bahay. Lumipas ang 1 linggo. Saka lang ako nakausap ng aking mga magulang. Minerva anak, kamusta na ang pakiramdam mo? Okay lang ako, inay. Mabuti naman anak. 1 linggo ka kayang nakaratay dyan sa higaan mo. Nag-aalala na ako na baka hindi ka na gumaling. Ano ba anak ang nangyari? Sa daming tanong ni inay ay ni isa wala akong naitugon sa kanya. Kaya nanahimik na lang ito at pinuntahan ang aking ama sa balkonahe. Hindi ko rin alam sa aking sarili kung bakit ako nagkakaganito. Ang alam ko lang ay tila nasyak ako sa pangyayaring nasaksihan ko. Ang mga kalalakihan na nagpa-home service sa amin ay mga bastos, kaya naman ay nakarma sila. Malapit nga lang ang nangyari sa isa dahil namatay ito. Hanggang sa naalala ko si Crisanta. Posible kaya na siya ang pumatay? Dahil nabalitaan kong hindi na ito pumapasok sa spa simula nang mabastos kami. Lalo lang napatunayan ko sa aking sarili na si Crisanta ay isang aswang. Aswang na naging pangit ang pag-ugali dahil sa mga pangbabastos ng isang tao na pinaramdaman nito. Tao na gusto ng mang-argabyado na nakarma dahil imbes na siya ang makapambiktima ng kababaihan na katulad ng masahista, siya ang nabiktima ng aswang na masahista. Maraming salamat po sa inyong pakikinig at pagtangkilik dito sa aking munting channel. At ako po ay ulit na humihiling na sana po ay lagi niyo pong subaybayan ang aking mga story para sa inyo. At huwag pong kalimutan na mag-like, share, and subscribe dito po sa aking channel at pindutin po ang notification all para po ma-updated kayo sa mga susunod ko pang mga kwento para sa inyo. At ako po ay humihiling na inyo rin pong tangkilikin at pakinggan ang kwento ng ating kapatid ng Gimbal Horror Story. Marami rin po siyang mga horror stories na magaganda na inyong mapapakinggan. I-search nyo lang po ang Gimbal Horror Story. At huwag nyo rin pong kakalimutan na mag-like, share, and subscribe din po sa kanyang munting channel. Ito po ang inyong narrator na si Binibining Imahinasyon. Maraming salamat po sa inyong pakikinig at muli niyo po akong subaybayan sa ating muling istorya.